Hello po mga manay and magandang araw po sa ating lahat. At dahil nga ilang araw na lang ay sasapit na ang Kapaskuhan at hindi maiwasan ang maraming bata ang nangangaroling sa ating bahay. Kaya naman dagdag idea ang aking ibabahagi sa inyo na pwede nyo rin pong itry. Ngayong araw nga ay nag-bake ako ng choco butternut na crinkles na I'm sure na magugustuhan ng mga bata. At talagang ma-enjoy nila ang pagkain nito. Kaya naman tara na at atin na ang umpisahan. So una kong ginawa ay nagtakal na muna ako ng ating harina na gagamitin. So dito po ang gamit ko ay all-purpose flour. Ngayon kung wala kayo nito ay pwede kayong gumamit ng third class na harina yung nabibili sa palengke. So pwede nyo po yun itry. Bali dito ay nagsukat lamang ako ng 3 cups ng all-purpose flour. Then, isusunod ko na rito ay yung ating mga susunod pa na sangkap. At para mas chocolatey at quality po ang ating butternut crinkles na ipamimigay, syempre, ang gamit ko rito ay Bakersfield Cocoa Premium Red mga manay. Bali dito ay nagtimbang lamang ako ng 50 grams or pwede naman po ang half cup kung wala kayong timbangan. Then, meron tayo ditong brown sugar. Bali, kakailanganin lang natin dito ay 1 kalahati. Or pwede nyo pa yun bawasan, depende po sa nais ninyo. Mas mainam na brown sugar ang gamitin para moist po ang ating crinkles. At hindi mawawala ang ating butter, kaya naman ang gamit natin dito ay Bob Butter Oil Blend ng Bakersfield. So ang sukat nito mga manay ay 1/3 cup. Ayan, kasi napakabango nito mga manay sa ating pagbibake. At dahil okay na yung ating mga sangkap na kailangan, so pwede na tayo mag-start. So, naglagay ako ng 1 tablespoon ng baking powder at half teaspoon ng asin. Then, hinalo ko na rin yung ating cocoa powder. Naglagay din po ako ng 3 tablespoon ng milk powder sa ating harina. Pagkatapos po niyan ay haluin lang po natin para po talagang ma-mix yung mga sangkap na ating nilagay. Then, maglalagay ako ng butas sa gitna kung saan doon ako maglalagay ng ating tubig. Naglagay po ako rito ng 180 ml na tubig at yung ating sugar ay nilagay ko na rin. Then, hahaluin po natin yan para matunaw po yung ating asukal. So, mas mainam na warm water yung ating ilagay para matunaw po yung ating sugar. At kapag okay na, ay dahan-dahan na po natin haluin. Ayan. So, kung gusto niyo pong makagawa ng mas marami mga manay, doblehin niyo lamang po itong recipe na aking pinakita sa inyo para makagawa po kayo ng mas maraming butternut o choco butternut crinkles. So, minamassage ko lang or nilalamas ko lang mga manay. Then, ilalagay na natin yung ating bob, yung ating butter. At haluin ulit natin. So, ang magiging texture nito para siyang clay. Ayun nga lang mga manay, ihanda na po ang ating braso dahil talaga namang nakakangalay ang pagmamasa ng ating crinkles dough. So kapag ganito na po yung kanyang texture, ayan. So pwede na natin tong bilugin. Ito lang ang ating bibilugin ha. So, set aside muna natin to dahil gagawa naman tayo ng ating pang-coating. So, meron tayo ditong desiccated coconut mga manay. Ang sukat po nito ay 1 1/4 cup. Then, mag-a-add lang ako ng orange food color. Tapos, halu-haluin lang po natin. Ganyan lang. Then, kapag okay na, na-blend na ng maayos, set aside natin yan. Tapos, gagamit tayo dito ng sukatan sa ating crinkles. Bali dito, ang gagamitin kong panukat ay 1 tablespoon or depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong magawa na choco butternut crinkles. Pwede rin naman ang 1 teaspoon, so kayo po yung masusunod. Nakakatuwa lang mga manay, yung paggawa nito alam mong may mapupuntahan, lalo na nga 'di ba, hindi mo maiwasan na may mga bata talaga na nangangaroling kahit na sobrang dilim na, mas enjoy po nila. At nakakatuwa rin na makapagbigay tayo ng mga ganitong pagkain na mai-enjoy din po nila. So kinote ko lang siya, ayan, ng ating ginawa kanina na desiccated coconut. So, ganyan lang po kadali. Wala na akong nilagay na kung ano-ano pa. Kaya, simple lang na choco butternut crinkles to mga manay. At iwasan nyo rin po na magdikit-dikit sila dahil kapag yan po ay na-bake, yan po ay umaalsa para naman hindi po dikit-dikit. So, pwede na natin tong isa lang sa ating oven na ang init po ay 180 Celsius ang init. Ibibake lang po natin to ng 6 to 8 minutes.
Then, after 8 minutes mga manay, ito na po yung ating crinkles. So, kapag may nagdudumpo, ginagawa ko, pinaplat ko lang ng tinidor para maganda naman yung pagkakabake ng ating choco butternut crinkles. So, ayan mga manay, ganun lang kadali mag-bake ng choco butternut crinkles na pwedeng-pwede nyo pong panghanap buhay at pwedeng-pwede nyo rin pang giveaways. Lalo na ngayon, di ba? Maraming bata ang pumupunta sa bahay at syempre nga naman, kung magbibigay ka ng coins, talaga namang mauubusan ka. Pero kapag ganito ang binigay mo, mas may enjoy nila dahil yung sarap na talaga namang magugustuhan ng mga bata. Siyempre, pagkatapos natin yan mapalamig, dito babalutan na natin po yan ng ganito. Ito po ay plastic na packaging ng mga cookies, brownies. So, ang kagandahan dito para siyang may sticker label na nakaprint sa kanyang packaging. Ayan. So, eto, hindi mo na kailangan gumamit ng machine para mag-lock kasi may pandikit na siya mga manay. Ngayon, sa mga nagtatanong neto, ilalagay ko na rin po yung link kung saan ako nag-order neto online. Kasi tignan nyo naman, no, presentableng tignan, di ba? At kung gusto nyo naman pang negosyo, mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag nilalagay naman sa box. So, dito marami din kayong mabibake dun sa ating recipe na pinakita ko sa inyo. Kaya naman, pwedeng-pwede nyo talaga tong pagkakitaan. At eto na nga, ang dami na nating nalagyan. Ayan, naipak na natin lahat. Pero ipapakita ko sa inyo yung naibox ko na. Para may dagdag idea kayo mga manay. O diba, presentableng tignan na talaga namang nagugustuhan ng mga bata. Or kung gusto nyo pang giveaways sa mga pa-birthday, or kung anumang okasyon meron dyan sa inyong tahanan, pwede nyong i-box na gaya nito. So, ipapakita ko rin sa inyo yung sukat ng box na ginamit ko. Yung sukat ng box na ginamit ko mga manay, yun din po yung sukat ng box ng aking brownies at caramel bar. So, diba? Then, ang kagandahan dyan, pwede nyo pa yan lagyan ng sticker nyo, ng logo nyo, para kung pambenta nyo mga manay. Ito nga po pala yung kanyang sukat. 5 by 6 and 3/4. So, ayun, screenshot nyo na lang po para pwede nyo yan hanapin online or sa mga baking store na malapit sa inyong lugar. At para naman sa katanungan ng ating mga viewers kung magkano ang nagastos ko sa bawat sangkap na aking ginamit, kasama na po yung ating oven, pati itong ating packaging. Ang hindi lang po kasama sa costing ko ay itong box kasi idea lang po ito kung ilalagay nyo sa box. So dito ay nakagawa po ako ng 38 pieces na choco butternut crinkles. At ang aking nagastos po ay 144 pesos para dito po sa lahat ng aking nagamit. So, suma total, pumapatak lamang po na 3 piso mahigit ang bawat isa ng ating choco butternut. So, hindi na masama mga manay, napakaliit lang ng kapital ng bawat isang choco butternut natin na pwede nyong pagkakitaan. So, ayan, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at disclaimer ha, yung aking costing ay base po sa sangkap na aking mga napamili. So, paalam!